paano naapektuhan, Dr. Paulino, ng behavioral or communication challenges ng bata ang pag-detect ng eye conditions po? Oh, that's a great question po. Remember, we Thank you. have patients na hindi talaga nila kayang isa salita ang kanilang nararamdaman o nakikita. Kung kaya't ang nakikita natin, may cues tayo yung nahihirapan kunin, yung mga pinapakuha, or paulit-ulit po tayong sinasabi yung isang bagay, tapos parang hindi nila nakikita. No? So ang ginagawa po namin as pediatric ophthalmologists, minsan may gamot kaming nilalagay para makuha po namin yung grado ng bata. So we are going for the more objective na paraan, no? Hindi po uubra ang makina sa bata, no? It's very important for us to understand na ang mata ng bata ay hindi maliit na mata ng matanda, no? Ibang-iba po ang mga function noon. Kung kaya't may iba-ibang technique po tayong ginagawa, iba-ibang mga gamit, kung saan yun yung ginagamit po natin para makuha ang grado. There are also different charts na ginagamit po natin. Hindi po talaga naman natin ma-expect na magbabasa ng ABC or magsasabi ng 1, 2, 3 ang mga bata. So gumagamit po kami ng special charts na may mga shape. Meron din naman po yung iba-ibang hugis or kahit mga linya actually na sinusundan. Depende kung ano yung nakikita, ano yung aptitude or naiintindihan ng utak at ng pasyente. So, ang ginagawa po namin usually, makikita na namin sa paglaro pa lang ng bata, pag hindi niya kinukuha yung mga detalyadong object, or pwede naman po shapes, ituturo-turo na lang imbis na sasabihin. So, parang matching, no? So, ganun po Mhm. namin ina-assess sila kasi there are a lot of times no, hindi talaga masasabi ng bata. And what we can do is try to do it as objective as possible. Kung wala po tayong response na makukuha sa pasyente po natin, sisilipin na lang talaga namin yung loob ng mata, titignan po yung grado, tapos susubukan po kung ano po yung mukhang nagiging komportable at functional po yung pinaka-pasyente po natin. Ayan. Alam mo Mhm. kung si doktor ang matitingin dito sa ano, parang nakakatuwa kasi passionate siya sa kanyang trabaho. Okay, nararamdaman namin yan, Dr. Paulino. Alam ko mayroong mga habol ka pang tanong. Madaga, go ahead please. Opo, Doc. Thank you. Yung tungkol dito sa ano po, no, yung period, gaano kaaga dapat ginagawa yung pong eye screening para sa children with special needs? Oh, if we are already diagnosed po na may special needs or parang hindi tumatama sa developmental milestones natin, mainam po na magpatingin agad. Remember, yung may mga pumupunta po sa mga pediatrician nila tapos chine-check kung akma po ba yung nagagawa nila doon sa edad, no? Tapos sasabihin, mami, parang kulang pa po yung nagagawa niya or hindi siya nagre-respond kung may mga mukha na lumalapit, no? Mainam na mas maagang pumunta po sa mga pedia-ofta, no? Pero usually, ang nakikita namin ngayon is around 2 years old kasi yung mga gusto mag-pre-kinder, no? Mhm. Napapaskreen na rin po sila. Pero kung may kondisyon po tayo or iniisip na parang kahit maliit na inkling na parang hindi yata nakakakita yung anak ko. Parang hindi sumasama, hindi sumasabay pag gumagalaw ako, hindi sila nagre-respond pag meron akong pinapakitang object. Iba po yung pandinig iba yung pandinig sa Mhm. paningin, no? Pwede rin kasi silang sumunod sa naririnig nila, pero it doesn't mean nakikita nila, no? Naku. For children with Down syndrome, we actually see them very early. Kasi Mhm. maraming iba-iba Yung iba nanginginig yung mata, maagang maaga pa lang. Yung iba naduduling ng sobra. Yung iba naman po, parang hindi talaga sila nakakakita. Yung iba, normal, no? So Mhm. we have to make sure that yung function ng mata natin ay maganda na kaagad para aalalayan natin. Remember, even if hindi nakakakita ng perfect pa kaagad yung bata, we have to make yung environment or yung paggana ng mata as optimized as possible. Kasi ang hirap naman nun pag pumunta kayo sa amin pag matanda na, tapos sasabihin, Dok, ngayon may pera na po kami, may time na po kami para asikasuhin si baby or yung Mhm. bata, Mhm. pero wala na akong magagawa kasi po hindi Oo. na po natuto yung mata
no? Hindi na po natutong paano gumana. At yung utak po, hindi na po na de-decipher kung ano nakikita yung mata. Naku po. Remember, before we can run, we have to sit, crawl, stand, and walk. So, ganun din po sa lahat ng proseso sa katawan natin. Hindi talaga automatic lahat ng bagay. Meron po Mhm. mga steps muna bago nangyayari yon. So, we have to make Okay. sure na yung mata ng bata or mata ng pasyente natin ay it's in the top condition for the brain to learn how to use it. Okay. Naku, Mhm. nakakatuwa. Galing. Napaka-interesting itong ating topic ngayong hapon. Eto, Doc, ihabol ko tong tanong na ito. Paano isinasagawa ang eye exam kung hindi, halimbawa, syempre, children with special need, hindi fully cooperative yung bata? May specialized tools ba o techniques tayo na ginagawa or approach kayo dyan ng mga doktor? Thank you po. Yes, yes we have. No, kaya gumagana po yung mga machine sa mga optical shop, sa mga optical clinics, sa mga matatanda kasi kayang mag-fixate or mag-target ng mata. No, nasasabihan natin ng matanda na o tingin lang po doon sa balloon o kaya doon sa bahay, sa hill kasi yun yung usual na nakikita natin, no? Pero sa mga bata na hindi natin kayang sabihan, ang ginagawa namin is naglalagay kami ng gamot po para ang mangyayari ay magre-relax yung pinakamata nila. Um, yung prinsipyo po ng paggrado ay parehas sa makina tsaka sa manual. So talagang ang ginagawa namin ay sinisigurado namin na chine-check namin yung mata gamit yung mga lente, no? Kung anong aakma na lente para makita namin yung detalye sa loob ng retina, yun po yung ibibigay namin. Kung napapansin niyo po na pag nagkakaroon ng mga picture ni Jose Rizal, meron siyang nakadikit na parang ilaw sa mata tapos may mga lente, no? Ganun po mag-check pa rin. Pero mas moderno lang talaga yung gamit, no? After po Ayan. noon, makikita nyo talaga na yung bata mismo, kung tama yung ginawa nyo, pag follow up nila, parang, oh, Dok, parang mas magaling na siya ngayon sa school or hindi na siya nahihilo o kaya nakikipaglaro na talaga siya or interesado siya. That in itself is results, no? But definitely, it will be a bit harder kasi syempre, um, if we have children with special needs, some of them don't have the attention, some of them Mhm. naman, hindi natin makukuha yung gusto nating output. No, let's not force it. No, let's not force Mhm. it. No, Okay. kaya tayo may mga follow-up. The follow-up is there to know if they are improving or not. Remember, Okay. it's great kung makuha natin in one sitting yung Mhm. sagot. But remember, we are evolving as people, as children, no? Definitely, yung unang salamin na isusuot mo, hindi yan yung matatapos ka. No? Because every year of life, nag-iiba din. Dahil tumatangkad tayo, humahaba din po yung pinakamata natin. No? Marami pong nangyayari na Mahaba pagbabago. And pala yung mata definitely, natin. Habang opo, opo. tumatangkad tayo, mahaba. Yun yung rason Naku, kung bakit dagdag din tayo kaalaman. nagiging nearsighted. No, humahaba Ayun. po. Tama. Doc, Paulino, sandali lang po. May habol pa kami. Go ahead po, Doc. Opo, Doc, dito sa ano po, no, yung sa treatment plan na nabanggit po ninyo, paano naman yung ina-adjust natin, o ina-adjust nyo po yung treatment plan para sa bata? Depende sa kanilang developmental condition. Kasi siyempre, yung development, iba-iba ng Stage. stage. Opo. Okay. Paano po yung adjustment doon, Doc? Oh. First, we need to know the needs, no? Mhm. Kung nakikita natin na, okay, nakikita ko, actually ako, binabasa ko yung sinasabi ng, kung nga may developmental pedia sila or may mga therapist sila. Kasi I'm only a part of a team, no? Ang bata kasi it's a holistic approach. Hindi pwedeng mata lang talaga ako. Gusto ko nakikita ko na gumaganda talaga yung pinakakalagayan ng pasyente ko. So usually kung meron akong developmental pedia na kasama, tinitignan ko yung sinasabi. Parang ganito po ba yung gusto nila? Gusto nila matuto magbasa o gusto nila talagang for play lang? So, kung ano yung target na sinasabi sa akin ng developmental pediatrician or yung special needs education teacher nila, I try my best to hit it.
Kung hindi Mhm. kaya, aalamin ko yung best na kaya kong gawin or at least yung kaya kong tulungan, 'di ba? Kasi kunwari, ang pagpunta pala sa akin ay hindi dahil sa hindi sila nakita. Ang reason pala nung special needs na patient ay dahil nagbabanlag o nagduduling. So I Mhm. need to address what the major question is, no? Pero most of the time, since we're talking about special needs education, I ask the parents, kamusta na siya sa school? May binigay ba sa aking letter yung teacher niya? May sinasabi ba silang kailangan gawin sa therapy? Tapos titignan ko kung kaya. Kasi kaya naman natin i-simulate yun eh. Kung libro, di maghahanap tayo ng parang libro tapos susubukan natin pabasahin. Kasi remember, we can always adjust. It Okay. doesn't mean na dahil 2020 ang perfect, dapat 2020 parate. It's not like that. Pwedeng komportable, pwedeng functional, no? Meron kasing 2020 na sumasakit yung ulo. Mhm. Definitely ayaw natin yun. Gusto natin Okay. that kung anong iset na goal, yun yung ita-target natin and we explain. No, we explain Okay. when you will follow up, what we are expecting, para we'll be together for a long time eh. No, because yun nga, that's how pediatric ophthalmologists work. We grow old with you. Okay, Mm. 'yan. Okay, Doc, matanong ko lang muna, ilan lang kayo dito sa Pilipinas na pediatric ophthalmology and strabismus specialist? Ilan lang po kayo? At the time being, for the Philippine